Gladys, good morning sa iyo. Kung sakaling palilikasin na ang mga residente dyan, may identified na bang relocation site ang mga LGU para sa kanila, Gladys? Ani, aalamin natin kung meron bang relokasyon. Na ibibigay, partikular ang lokal na pamahalaan ng Manay at kung may identified site na ba sila dahil sa ngayon kasi Ani, ang tinututukan ngayon ng lokal na pamahalaan ay mabigyan ng agarang temporary shelter ang mga pamilyang tuluyang nawalan ng tirahan dahil sa matinding pinsala na naidulot ng lindol at tuloy-tuloy din ang ginagawang pagpupulong ng lokal na pamahalaan Ani para sa ayuda at tulong na dapat ipagkaloob sa mga pamilyang apektado. Nababalot pa rin ng takot ang mga residente sa Manay, Davao Oriental sa tuwing nakararamdam sila ng aftershocks. Bukod sa pinsalang dulot ng malakas na lindol, pangamba rin ang dulot ng posibilidad na tsunami. Matapos ang malakas na pagyanig, agad na itinaas ng PHIVOLCS ang tsunami alert kaya't mabilis na nagsilikas ang mga nakatira malapit sa tabing dagat. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation center, gaya ni Janet na mas piniling manatili para sa kaligtasan ng kaniyang pamilya. Bagaman bahagya lamang ang pinsala sa kanilang bahay at maaari pa naman sanang tulugan, pinili pa rin nilang wag munang umuwi dahil sa matinding trauma. Makuan pagod, matulugan pagod, akong kuan lang kay mga haligi sa kwarto ni bigay na yun siya ning kiling na. Ang ako kuan lang nang unsay sira sa among balay, kay importante may irang balay. Kan lang taga-alon tabi ka ng mga gamit ba para makatukod og bag-o or maka-repair mi sa balay namo. Dagdag pa ni Janet, umaasa siya na bukod sa pinansyal na tulong para sa pagpapaayos ng bahay, matulungan din silang makahanap ng mas ligtas na lugar sa pamamagitan ng relokasyon. Pero mas maayo gud og i-relocate kay duol may og sapa. Ang sapa og dagat nag-connect na siya ma'am. Tsunami alert ba gud ang kuan ma'am Manay. Muna akong gikabalakan kay mga anak nako, lisod kayo ko nun, tulo ba akong anak. Katulad ni Janet, labis ding nagpapasalamat si Rena May Balante na ligtas sila ng kanyang mga anak mula sa lindol noong nakaraang Biyernes. Aniya, ayaw niyang malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga anak, kaya nagdesisyon silang manatili muna sa Regional Evacuation Center. Hantod karon mangurog pa akong unting ano lang gani kanang gamay-gamay lang gani mangurog na ko. Grabe grabe ako kahadlok. Ang dagat mamug tubig wag kuan manglinog ang ingon sila ang tsunami alert manggod pagkalinog manggod. Ingon sila nga mo-evacuate man kay akong safety ra sa akong mga anak akong ginahuna-huna in taon. Bahala naman sa basta akong mga anak ma-safety. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa karagdagang tulong, lalo na ng construction materials para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan. Sa buong probinsya, tinatayang 176,000 families ang apektado. Higit 11,000 na tahanan ang nasira at 752 ang totally damaged at 10,629 naman ang partially damaged. Ani, dahil nga sa pinsala na naidulot ng lindol ay isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Davao Oriental para mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga apektadong pamilya. At hanggang ngayon ay patuloy ang ginagawang koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa mga national agencies para sa nagpapatuloy na relief operations at ginagawang rehabilitasyon dahil sa sunod-sunod na lindol. Yan muna ang ating update mula rito sa Mati, Davao Oriental. Balik sa iyo, Ani. Thank you very much, Gladys Tuabi. Live na nag-uulat mula dyan sa Mati, Davao City.